only take action when the country is no longer functioning and has no judiciary. So magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga pare, pag-usapan naman tayo ulit kasi si yung magkapatid na si Aimee Marcos at saka si Bongbong Marcos mga pare ay hindi nagkasundo ngayon kasi si Aimee ay pumapanig na sa kampo ni Duterte. Ngayon, si Aimee ay may patama kay Bongbong Marcos mga par. Kasi mga par ay hindi nagustuhan ni Aimee Marcos yung pamamalakad ni Bongbong Marcos sa ating bansa mga par na maraming kurap. So ngayon mga par ay si Marcos ay si Bongbong Marcos ay tinitira ni Aimee. So ito po yung sinasabi ni Aimee mga par. What extent na talagang gagawin nila, hindi ko alam. Pero malaking tulong sila sa ating ekonomiya. Sila talaga nagpapalutang na napakaraming pamilya rito, lalong-lalo na sa Ilocos. Kaya alam na alam ko yan. So, against kayo sa possibility na isuspend yung mga incentives nila? Wag naman. Walang ganyanan. Oo. Baka may ulo. Hindi ko pa sure kasi nga nagbubunga kami ng testigo. Kung sakali, agad-agad sasabihan ko kayo. Hindi ko nga alam kasi marami na nagsasabi, nagalit, bakit nagkaganon. Abay, hindi ko naman sinasadya, hindi naman anti-administration. Inimbita ko nga, puro gobyerno. Halos wala ng testigo yung kabila. Kung hindi pa nag-video call si VP Sara, wala na yung kabila, sa totoo lang. Kaya yun nga, sana lumahok pa rin sila, sana bigyan pa tayo ng linaw at maisaayos natin ang mga datos at yung mga pangyayari. Oo, ang balita, di ba, yung haka-haka, yung mga kapulisan to, si Senate pagbigay ng 2 dokumento ngayon, yung unang-una, yung timeline pa lamang. So, umpisahan na lang natin yung timeline, mabilis lang to sana, pero mahaba-haba kasi nag-uumpisa to, sa March 2019, nung nag-withdraw ang Pilipinas sa Rome Statute. Tapos, yung prosecutor requested authorization 24 May 2021. May deferral noong 2022 ng Hunyo. Pagkatapos, 12 September 2022, ang ating Pangulo ay nagsabi, ICC will only take action when the country is no longer functioning and has no judiciary. So 26 January 2023, ang ICC nag-umpisa na naman ang investigasyon sa drug war. And then the appeals chamber rejected the suspension noong Marso. And then July 5 ng 2023, ipinagtatanggol ni VP Sara yung confidential fund ng DepEd at ng OVP. Yung ICC Chamber delivered its judgment 18 July 2023. Pero inulit na naman ni Presidente Bongbong 24 November ng 2023 na simple lang ang isyung yan. Hindi naman siguro tama na ang tagalabas ang mag-iimbestiga dito sa atin. So yun ang nangyari, Tapos gusto natin maintindihan yung konteksto ng mga pangyayari. At noong 15 December 2023, andyan na yung sulat kay VP Sara na the jurisdiction of the ICC over the Republic of the Philippines after the effectivity of our withdrawal is very much in question, and I am certain that you and all of my cabinet will... So yun po mga parno, hindi naman sana pwedeng arestuhin si former President Duterte kasi wala namang jurisdiction dito sa Pilipinas, yung ICC. Kaya hindi pwede sana na arestuhin si Duterte upang
ah, ibigay doon sa ICC. Kaya si Aimee ay hindi nagustuhan yung ginagawa nila ni Torre, kaya bumaliktad si Aimee, mga par.